Ikalawang linggo ng pagkabuhay, linggo ng banal na awa. Ang ating kagalakan sa Pasko ng pagkabuhay ngayon. Pinupuri ng simbahan ang nabuhay na Panginoon bilang ating Panginoon at Diyos ng may kagalakan. Sa panahong ito ng panibagong pag-asa, tayo ay katulad ng mga unang Kristiyano na napuno na ng kagalakang walang kapantay ang kaluwalhatian. Ang mga pagbasa ay nakatuon sa nabuhay na Kristo na nagdadala ng kapayapaan, awa, at pagpapagaling sa mga natatakot na disipulo. Ang mga sugat ni Kristo ay pinagmumulan ng pagpapagaling at awa. Sa mga gawa, ang focus ay nasa unang komunidad ng mga Kristiyano na namumuhay ng may pagkakaisa, tapat sa mga turo ng mga apostol. Namuhay sila sa kapatiran, nagbabahaginan ng lahat ng ari-arian, naghati-hati ng tinapay, at nananalangin ng sama-sama. Ipinapahayag ng awit 117 ang kaluwalhatian ng Diyos, na dapat tayong magpasalamat sa Panginoon dahil Siya ay mabuti. Dahil ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Sa unang Pedro, ipinapahayag ni Pedro na ang muling pagkabuhay ni Jesus ay sanhi ng ating kagalakan at sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ang kapangyarihan ng Diyos ay magbabantay sa atin hanggang sa ating kaligtasan. Ang Ebanghelyo ni Juan ay nakatuon sa pagpasok ni Jesus sa nakasarang pinto upang magdala ng kapayapaan at ng banal na espiritu sa mga natatakot na apostol, kabilang na ang nagdududang si Tomas. Hinay pa ni Jesus ang banal na espiritu sa mga apostol, at inutusan silang magpatawad ng mga kasalanan. Mensahe ang butas sa tagiliran ni Jesus ang pinagmumulan ng pag-ibig na ipinakita ng Diyos para sa kanyang bayan sa hindi mabilang na paraan. Ating alalahanin ngayon ang ilan sa kanyang mga salita. Sapagkat ikaw ay mahalaga sa aking paningin at marangal, iniibig kita, 1:43:4. Makakalimot ba ang isang babae sa kanyang sanggol na pasusuhin, o mahahabag sa anak ng kanyang sinapupunan? Kahit na makalimutan ito, hindi kita kalilimutan. Tingnan mo, aking iniukit ka sa mga palad ng aking mga kamay, 1:49:15-16. Sapagkat ang mga bundok ay maaaring umalis, at ang mga burol ay maaalis, ngunit ang aking tapat na pag-ibig ay hindi hihiwalay sa iyo, at ang aking tipan ng kapayapaan ay hindi maaalis. 1:54:10. Iniibig kita ng walang hanggang pag-ibig, kaya't pinanatili ko ang aking katapatan sa iyo. Jer 31:3. Ang Panginoon mong Diyos ay nasa gitna mo, isang mandirigma na magbibigay sa iyo ng tagumpay, siya'y magagalak sa iyo ng may kagalakan. Babaguhin ka niya sa kanyang pag-ibig, siya'y magagalak sa iyo ng may malakas na awit. Zef 17 minuto pasado 3:00. Ang linggo ng banal na awa ay ipinagdiriwang ngayon upang gunitain ang mensahe na ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan, walang kondisyon, at maaaring abutin ng lahat, anuman ang kanilang mga kasalanan. Inaanyayahan tayo ni Jesus na lumapit sa Kanya nang may buong tiwala sa Kanyang banal na awa at magtiwala sa Kanya. Manalangin tayo, ipanalangin natin ang mga pari na dumaranas ng mga sandali ng krisis sa kanilang bokasayon, upang matagpuan nila ang tulong na kailangan nila at upang suportahan sila ng mga komunidad ng may pangunawa at panalangin. Jesus, nagtitiwala ako sa iyo, Amang walang hanggan. Iniaalay ko sa iyo ang katawan at dugo, kaluluwa at pagka-Diyos ng iyong minamahal na anak, aming Panginoong Hesukristo,
bilang bayad sala para sa aming mga kasalanan at ng sa buong mundo. Alang-alang sa kanyang mapanglo na pagpapakasakit, maawa ka sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na makapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa ka sa amin at sa buong mundo. Amen.